Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang medyo malalim at sabihin na nating controversial na spiritual vision. Galing ito kay Narciso Olalo. Ang goal natin dito, simple lang, susubukan nating himayin sa isang neutral na paraan kung ano ba talaga ang mga simbolo, mga babala at ang buong mensahe na nakapaloob dito. At dito lahat nagsisimula sa quote na to. May konsepto dito ng isang kasangkapan, isang taong ginagamit para maghatid ng isang napakahalagang mensahe. Siyempre ang tanong agad diyan, 'di ba? Sino itong kasangkapan na to? At ano ba talaga yung mission niya? Diyan mag-uumpisa ang kwento natin. So saan ba nagsimula ang vision? Sa gitna daw ng dagat. Imagine this. October 4, 2024, si Narciso Olalo, bigla na lang daw kasama niya si Hesukristo sa isang maliit na bangka. Dito pa lang alam mo nang isa itong paglalakbay na talagang susubukin ang kanyang pananampalataya. At yung imahe sobrang linaw, isang maliit, mababang bangka, tapos ang kaharap niya naglalakihang mga alon, yung tipong parang ang sama na ng panahon. Siyempre, madaling isipin na simbolo to, no? Yung pakiramdam na parang ang liit-liit mo kumpara sa mga problema, yung mga dambuhalong pagsubok sa buhay. Feeling ko maraming makaka-relate sa ganyang pakiramdam. So syempre, sa gitna ng takot na yon, sumigaw daw si Olalo, "Best friend, malulunod na tayo." Pero ang sagot ni Jesus, simple lang, magtiwala ka lang. Dito mo makikita yung core ng mensahe, yung laban ng takot at pagdududa ng tao versus yung simple pero mahirap gawin na pagtitiwala. Dito raw talaga nakasalalay kung anong mangyayari sa kanila. Pero, hindi lang yung mga alon yung problema nila. Kasi habang sinusubukan nilang makarating sa pampang, biglang may sumulpot na mas malaking bangka. At hindi aksidente sinasadya talaga silang harangan. Pinipilitan silang lumayo. At itong pagharang na to, ayon sa interpretasyon, may napakalalim na kahulugan. Okay, so narinig na natin yung kwento. Ngayon, i-decode naman natin yung mga simbolo. Kasi 'di ba sa mga ganitong vision, lahat may ibig sabihin. Mula sa maliit na bangka, yung malalaking alon, hanggang doon sa barkong humaharang, lahat yan, ayon kay Ulalo, may katumbas na kahulugan. So, heto na yung breakdown. Yung maliit na bangka raw, si Olalo yun mismo, isang simpleng messenger lang, ika nga. Yung malalaking alon, syempre, yan yung mga trahedya, yung mga problema sa buhay. At eto yung pinaka-interesting part. Yung malaking bangka na humaharang, ang sinasabi, eto raw ay kumakatawan sa mga organisadong relihiyon. Teka, may isa pa palang detalye tungkol sa bangka. Kasi sa labas, mukha lang siyang maliit, di ba? Pero pag pumasok ka daw sa loob, grabe kasing laki ng isang malaking barko. Ang galing, no? Ang ibig sabihin daw niyan, parang sinasabi na huwag mong i-judge yung mensahe base sa kung sino lang yung nagsasabi. Dahil kahit simple yung pinanggalingan, yung laman, yung katotohanan, yun yung malawak at malalim. Alright, so after ng interpretation ng mga simbolo, dito na biglang nag-shift yung tono ng buong vision. Mula sa isang personal na journey, biglang naging isang mabigat na babala, isang propesiya ng isang sakuna na parating. At sinasabi, ito raw ay magbabago ng lahat. At ito yung mismong sinabi, napaka-direct. Sabihin mo sa mga tao, ang bulkan sa dagat at ang bulkan sa lupa ay magsasabay-sabay itong sasabog. Grabe! Yan yung pinaka-core ng prophecy. Hindi lang isa, kundi sabay-sabay na pagsabog sa lupa at dagat. At yung utos, klaro, kailangang malaman to ng mga tao, now na. So, in-outline yung sequence of events. Una, sabay-sabay na sasabog yung mga bulkan. Pangalawa, dahil dyan, magkakaroon ng mga dambuhalang tsunami. At pangatlo, may iisang paraan lang daw para makatakas, umakyat sa pinakamataas na bundok. Parang ang literal na instruction, no? Pero as you might guess, hindi yun ganun kasimple. At heto na nga yung twist. Yung pinakamataas na bundok, hindi pala yan literal na lugar na aakyatin mo. Hindi ito tungkol sa geography. Ang tunay daw na kaligtasan, hindi nakukuha sa pagpunta sa isang safe na lokasyon, kundi sa isang pagbabago sa loob mo, sa paniniwala mo. At ito yung game changer sa buong interpretasyon ng propesya. So, sa spiritual na pag-akyat na to patungo sa bundok, may isa pang obstacle. Nakakita raw siya ng isang parang palasyo na sandamakmak ang pinto. At itong gusaling to, ayun, isa na namang simbolo. Ito yung susunod na pagsubok bago niya mahanap yung tunay na kaligtasan.
Yung palasyo na to na may napakaraming pinto, ito raw yung representation ng landscape ng organized religion. Gets nyo ba? Bawat pinto, ibang simbahan, ibang pananampalataya, at lahat sila iisang sinasabi. Dito ka, kami yung tama, kami yung daan papunta sa kaligtasan. At dito talaga, kitang-kita yung matinding kritisismo ng mensahe. So, si Olalo pumasok daw. Nagbukas siya ng pinto, tapos isa pa, para hanapin yung tamang daan. Pero sa bawat pinto, ang nakikita niya lang, mga pamilyang naliligaw din. Katulad niya, lalo lang siyang nalito. At ang pinakamatindi, sa gitna ng lahat ng yon, bigla siyang nahiwalay kay Jesus. Nawala yung guide niya. Okay, so matapos maligaw sa palasyo ng maraming pinto, dito na natin malalaman yung pinaka-climax ng buong vision. Ano ba talaga kung hindi doon sa mga pintuan na yon ang tunay na daan patungo sa kaligtasan ayon sa mensaheng to? Tingnan niyo tong comparison na to. Sa isang banda, andyan yung maling daan, yung maraming pintuan. Sinasabi dito na ito yung pagsunod lang sa mga leader, pagbibigay ng pera, pag-asa sa ritual. Sa kabilang banda naman, yung tunay na daan o yung pinakamataas na bundok. At iba to, ito'y tungkol sa personal na paniniwala, paggawa ng mabuti at individual na responsibilidad. Sobrang magkaiba yung approach, di ba? So para mas malinaw pa, i-breakdown natin tong tunay na daan. Ang sinasabi dito, ang kaligtasan ay, una, kung paano ka namumuhay araw-araw. Pangalawa, yung pagtutulong mo sa iba na walang ine-expect na kapalit. Hindi yung para mapuri ka, kundi dahil gusto mo lang talagang tumulong. Tungkol din to sa pagprotekta sa kalikasan at, heto, importante, paggamit ng sarili mong common sense, hindi lang basta sunod ng sunod. At itong quote na to, parang ito na yung buod ng lahat. Sabi, ang kaligtasan ay kung paano tayo nabubuhay, hindi raw yung doktrina na itinuturo ngayon, kundi yung kabutihang nagawa mo sa buong buhay mo. In other words, hindi yung pinapakinggan mo, kundi yung ginagawa mo. Lalo na yung mga ginagawa mong mabuti pag alam mong walang ibang nakakakita, yung daw yung totoong basehan. Tapos, may paliwanag din kung bakit daw si Olalo yung napili. Sabi sa mensahe, simple lang yung logic. Paano ka raw magiging guide ng iba kung ikaw mismo naliligaw pa? Ang sinasabi, kailangan mo nang ligtas ka sa sarili mo bago ka maging instrumento para sa iba. At ito'y isang napakadirektang puna, no? Sa mga religious leaders na sinasabi niyang hindi pa raw nakakahanap ng tunay na daan. So dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa mensahe ni Olalo. Ang galing kasi nagiiwan to ng isang malaking tanong, hindi para sagutin ng kung sinong pari o pastor, kundi para sa bawat isa sa atin. Yung mensahe, sa huli, tinutukoy ang kaligtasan hindi bilang pagsali sa isang grupo, kundi bilang isang napaka-personal na paraan ng pamumuhay. Kaya ang tanong na iniiwan niya sa atin ay ito, para sa'yo, ano nga ba ang kahulugan ng tunay na kaligtasan?